Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon, at kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ng ating mga kababayang OFW, lalo tigit sa bansang Hong Kong. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kung wala akong ipangangaral sa inyo,
kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit na matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Kasama ko sa tiwinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Ang taglay kong karunong ay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret sa kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo,
Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta sa Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, lalo tigit sa mga lagi nating kasama via live streaming. Kayo po ba'y nakaranas ng mahusgahan? Yung pinagbintangan kayo na hindi naman totoo. Masama pong pakiramdam. At kung gusto mong galitin ang isang tao, ay di husgahan mo, ipamalita mo, pehadong magagalit yan. Pero tandaan ninyo ang ginawa ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Siya po'y hinusgahan. Nangangaral siya sa mga tao. At ang sabi ng mga tao, digay anak yan ni Jose, digay taga rito lamang sa atin, bakit siya nangangaral sa atin? Kapag hinuhusgahan ka, tinitingnan at tinitimbang ang iyong pagkatao. Tayo, kalimitan, kapag hinusgahan, anong sagot natin? Ay di huhusga rin pabalik. Ang matindi ngayon, kapag nabalitaan mong pinagchichismisan ka, yung pinag-uusapan ka, ang gagawin mo, ipopost sa Facebook para sa mga naninira sa akin na hindi naman totoo kung ano-ano nang sasabihin mo. Turo ni Jesus sa atin, kapag hinuhusgahan ka, wala kang dapat gawin. Mga minamahal, lahat ng paghuhusga, hindi totoo. Ngayon, kung kayo ay talagang kumakapanagot sa panghusga at kung maipaglaban ang inyong sarili, ay di mukhang totoo. Hindi ho panghusga ang tawag doon. Balita ang tawag doon. Katulad ng kayo ba'y nakarinig na ng nagchichismisang naka-microphone? Lahat ng chismisan, mahina, ibinubulong. Bakit? Ay hindi totoo Lahat ng panghuhusga, lahat ng pagchichismis, lahat ng inyong kuro-kuro hinggil sa inyong kapitbahay, sa ibang tao, kaya hindi natin mailakas dahil hindi tayo siguradong totoo. Ay anong gustong sabihin sa atin ni Jesus? 2 bagay. Kung ikaw ang hinuhusgahan, wala kang dapat gawin. Bakit ka babalik ng galit? Ibig sabihin, totoo. Bakit ka maninira ng iba? Ibig sabihin, may katotohanan ang sinasabi sa iyo. At pangalawa, huwag kang manghuhusga. Sapagkat walang sino man sa atin ang may karapatang manghusga sa ibang tao. Tingnan nyo tayo. Alam nyo ang sakit natin? Nasa ibang bansa ang asawang lalaki, seaman ng inyong asawa.
Nakita mong malaki ang tiyan ng iyong kapitbahay. Sabi ninyo, mukhang buntis. Diga? Di husga na agad. Sala. At kahit saan nyo po daanin, kasalanan ang panghuhusga. Bakit hindi tayo kailangan manghusga? Sapagkat kahit po kailan, mga minamahal, hindi ka hinusgahan ng Diyos. Kahit nga totoo, kahit nga magpakaano-ano ka, maling-mali ka na, talagang bumagsak ka na, ang Diyos, walang panghuhusga. Hindi niya kailanman sasabihin, ang pwede lamang sumimba ng 10:00 ngayon dito sa Padre Pio ay yung mababait. Inasan tayo lahat kapag kayo ng gusto ng Diyos? Kahit nagkasala ka, kahit sinungaling ka, kahit lagi kang galit, kahit nga tsismosa ka, patuloy kang tinatanggap ng Diyos. Kaya walang sino man sa atin ang may karapatang manghusga sa ating kapwa. Sapagkat walang sino man sa atin ang nakatatanggap ng panghuhusga mula sa Diyos. Mga minamahal, gusto niyong mabuhay ng mabait? Gusto niyong mabuhay ng banal? Gusto niyong mapasalangit? Umpisahan niyo pong wag manghusga ng kapwa. Sakit po kasi natin ito. Kapag ka nakakaangat-angat sa atin ng kaunti, ay siya. Tingnan ninyo, maraming pumasang mga lawyer, diga? Maraming mga tarpulin ang nasa inyong kapitbahay. Ba't hindi tayo matuwa na lamang sa kasiyahan ng iba? Hindi kung ano-ano pang sasabihin natin. Mga minamahal, ang panghuhusga, walang gagawing maganda sa ating buhay. Kayo at ako ay inaanyayahan ng Panginoon ngayong araw na ito. Unti-unti nating tingnan lamang ang ating sarili. Lahat tayo may kakulangan. Lahat tayo may pagkukulang at pagkakamali. Pero kahit kailan, hindi ka hinusgahan ng Diyos. Hindi nabago ng pagkakasala mo ang nag-iisang katotohanan ng mahal ka ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka gising ngayon. Hindi ka buhay ngayon. Hindi ka sisikatan ng araw. O hindi ka makakaranas ng ulan. Kahit galit ka kagabi. Kahit nagsinungaling ka kahapon. Kahit nanira ka nung makalawa, mahal ka ng Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kaya walang sino man sa atin ang may karapatang manghusga sa ating kapwa. Kahit na mali sila, kahit nagkasala sila. Tularan natin si Jesus sa panghusga ng kanyang kapwa, wala siyang ginawa. Pinanatili niyang tumingkad ang katotohanan, hindi siya nagalit, hindi siya nagbalik ng sama ng loob. Tayo rin sa banal na misang ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng pagmamahal upang unti-unting maalis sa akin ang panghuhusga, ang pag-iisip ng masama sa kapwa. Punuin mo po ako ng katotohanan, ang aking ginagawa, ang aking buhay, laging puno ng iyong pagmamahal. Para po sa maghahandog ng sobre paghilog na lamang po sa buslok.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagbulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kasalukuyan pong naririto sa atin, nandyan sa inyong harapan, ang mahal na Birhen ng Loreto, ang ina-atrina ng Sampaloc, Maynila at patrona ng sunog at mga sakuna. Siya po'y mananatili ang pagbisita dito hanggang ngayong darating na Sabado pagkatapos ng misa ng alas 7 ng umaga. Naway lagi tayo niyang mailapit sa kanyang anak na si Kristo. Ikatlo, ang atin pong healing bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng ating Kapio Healing Bundle ay may patak at halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway lagi tayong mailapit at pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan sa pamamagitan ni Padre Pio gamit ang healing bundle na ito. Bahagi po ng mga gawain para sa darating na kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po'y magkakaroon ng medical mission sa September 15. Ito po'y araw ng linggo sa ganap na ika-9 ng umaga.
para po sa mga nais magpakonsulta sa PEDIA, OB-GYN, ENT, Opta, Dental at Surgical, kayo po'y makipag-ugnay at magpalista na sa ating opisina hanggang September 10 lamang ang pagpapalista. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Maulan po, ingat po kayo palagi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, magmahal sa kapwa. Salamat sa Diyos.